Hello. Magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin of News Feeds. Magandang umaga doon sa mga regular viewers natin. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin of News Feeds. At doon sa mga bagong viewers, thank you. And I hope you will subscribe with this channel. Unang-una, paki-like naman, paki-press naman ang like. Then try to share this video to your friends. Ngayong umaga marami tayong pag-uusapan. Unang-una, itong topic natin regarding doon sa very controversial na endorsement ni VP Sara kay Amy Marcos, particularly kay Senator Amy Marcos. Alam naman siguro ng lahat na meron ng campaign ads na nandoon si VP Sara endorsing Senator Amy Marcos para sa senatorial run ni Amy Marcos this coming May 11, 2025, the midterm elections. So, maraming mga lumalabas na mga opinion, merong pro, merong against, merong neutral lang. So these are opinions na mostly coming from the supporters of VP Sara. And of course, there's a lot of apprehensions dahil nga sa sinasabi pa nila napakapangit naman na you commit the same mistake twice. So we will make an analysis and will state our opinion with regards to this matter. So, other topics naman, yung regarding kay Camille Villar, then yung regarding dyan sa topic natin, na sinabi natin na the ultimate goal ng move na to is to demolish talaga ng administrasyon ni BBM. So all of these things i-discuss natin later dito sa episode na to sa Justin Top News PS. Unang-una, yung pag-endorse ni VP Sara kay Amy, talagang maraming nasusurprise kasi doon pa lang sa Hong Kong, yung bago ma-abduct, makidnap si President Duterte, sinabi na niya na hindi siya mag-endorse ng kandidato. Where in fact, nandoon yung mga kandidato ng PDP Laban during that time. But hindi siya nag-endorse during that time, during that event in Hong Kong. Meron namang isang TV stations nagbalita bakit daw biglang nag-iba yung decision ni VP Sara. Hindi mo ba nakita, hindi nyo nakita yung mga pangyayari after nung Hong Kong maisok? Di ba? Di ba na nakidnap si President Duterte, nadala sa Hague? Ngayon, pagdating niya doon sa Hague, di ba nag-endorse siya doon? It was the first time na in-endorse niya yung mga straight PDP Laban. Wala pang Duterte noon, siyam pa lang sila. Then later on, nag-crop up yung pangalan ni Dr. Mata, kaya nagiging 10 sila. So, nag-endorse siya. So, yan ang i-discuss natin, bakit dumating sa point na yon. Dito kasi sa Justin Top News Feeds, we don't see sa isang event dyan lang sa time na nangyayari yan. But mayroong mga pangyayari behind that na nangyari before, na ultimately dumating sa punto na yan, na yan ang kaganapan, yun ang nangyari. Kaya yun ang tuklasin natin. Pero we are not 100% sure where we probably are wrong kasi hindi naman tayo kasama doon sa event at sa pangyayari na yun. But yan lang ang sa tingin natin mga bagay. These are the things that lead to this particular effect or
scenario na nangyari ngayon. So, ano bang nangyari ngayon? Na in-endorse ni Vice President Sara si Amy, which is parang anathema against sa paniniwala ng maraming mga supporters ni Pipi Sara na gagawin niya. Kasi ever since, yan naman talaga and in fact, hindi naman sa talagang umamin si Pipi Sara na nagkamali siya. Para sa akin, hindi rin naman yun talaga i-blame natin lahat kay Pipi Sara. Diba? Doon sa circumstansya, doon sa position na yun na nandoon siya, that leads to her to agree to run as a vice president. Hindi ultimately na siya lang ang nagdesisyon noon. There were circumstances that lead her to decide the way na he decided during that time. Kaya yun nga, tumakbo siya as vice president. So ito naman ngayon, sa isang salita pa, she was hoping during the time na talagang maayos ang takbo ng bansa kahit na tatakbo siya ng vice president. Pero kung balikan natin yan mamaya, di-discuss natin yung plus at minus doon. Anong kabutihan at anong kabutihan lang nung yung pangyayaring iyon na tumakbo siya na vice president. So, sana hindi ko makalimutan. Ngayon, dito naman sa endorsement, Amy Marcos. So, parang parang iba-iba ang mga opinion, mga comments ng mga Duterte supporters, mga DDS, mga common na mga voters, ang kanilang mga comments with regards to itong pangyayaring ito. Doon naman sa mga hardcore talaga, hindi talaga sila sang-ayon dyan. Talagang sinasabi nila na hindi sila sang-ayon. At ako, nasa gitna ako. Pero isang bagay, bago tayo magsimula pala, sasabihin ko na ito. Kasi baka magkaroon ng misinterpretation Hindi talaga ako bubuto kay Amy Marcos. Ever since hindi ako bubuto kay Marcos, kahit nung sa bagay hindi pa ako butante noon nung unang presidency niya, masyado pa akong bata noon. So, hindi talaga ako bumuto dyan. Lahat na kalaban ni Marcos, yun ang binubuto ko. So, that's a tradition already. Tradition yan. At kahit yung mga kapamilya ko, yung father ko, mother, lahat yun, ganyan kami. Hindi talaga against talaga kami kay Marcos kasi alam namin hindi magdulot ng kabutihan sa bansa yung mga Marcoses. At until now, I will not break that tradition na talaga ang tingin namin sa mga Marcos ay talagang kapahamakan ng bayan ang idudulot. Kaya it was manifested by this last Marcos na umupo dyan sa Malacanang. Totoo ang pinanindiganan ng tradisyon na yan. So, ito, sinasabi ko lang para alam ninyo. Ngayon, ito nga, magsimula tayo kay Senator Amy. Bakit, nagtatanong yung iba, bakit kanyan ka meron pa rin trust si BP Inday despite all of these things na nangyayari sa kanya? Diba, sabihin kung tayo nangyari sa atin, hindi na ako magtiwala diyan. Ganyan. Hindi ko ibigay yung pagtitiwala diyan dahil sa nangyari, sa maraming nangyaring bagay na napasama ang pamilya ko, napasama ako. At ngayon nasadlak ko sa ganitong sitwasyon. Parang ganon. Ngayon, kung titingnan natin yung nakaraan, kay Amy Marcos, with regards to her relation with the Dutertes,
Sabi ni Vice President Sara, noon pa talaga sila magkaibigan. Yan ang isang bagay na hindi natin mapasubalian. Noon pa sila magkaibigan, before pa nagiging presidente si President Duterte. Magkaibigan, pero hindi naman siguro ganyan ka-close, but magkaibigan sila. Yun ang turing ni VP Sara sa kanya. Ngayon, nung tumakbo si President Duterte, alam mo naman natin na walang pundo, wala lahat, walang susuporta. Sabi pa nga ni President Duterte, wala nga akong isang congressman, wala nga akong barangay captain, pero hindi naman siguro totoo dahil marami na magsusuporta sa kanya. Parang ano lang niya yun, generalization, na ibig sabihin wala siyang support galing sa local officials. Yun ang ibig niya sabihin. Sinong who move forward to show his support kay President Duterte. Di ba isa si Amy Marcos na governor noon sa Ilocos na talagang nagsuporta kay Duterte openly. At saka yung isang sa Bataan, isang congressman or si pangalan nito, yun na nagsusuporta sa kanya. So ibig sabihin noong pa talagang may suporta si Amy Marcos kay President Duterte. Ngayon, in the speeches President Duterte yung nanalo na siya, lagi niya minimension si Amy na yan si Amy ang tumutulong talaga sa akin yan. So ito na, dumating na ang panahon na natapos yung regime ni President Duterte. Okay pa sila ng relasyon ni Bongbong, puro-puri pa si Bongbong kay President Duterte para makuha po ang confidence, ang trust o ang support ni President Duterte kay PBBM, not knowing na hindi talaga pala susuporta si President Duterte kay Bongbong Marcos. Noon pa alam na ni President Duterte kung sino si BBM, but meron silang magandang relasyon with Amy Marcos. Yun ang katotohanan dyan. So noong dumating ang 2022 elections, nagpunta sila doon sa Davao, silang dalawa. Meron bang pagkakataon na sumama si First Lady Lisa nung pagpunta sa Davao? It was never mentioned na nagpunta si Lisa doon. Nagpunta si Lisa together with BBM para makumbinsi si Inday Sara. Ilang beses siya nagpunta doon, natatakbo na lang na presidente nung una by si BBM. Then nung talagang adamant, ayaw talaga ni VP Sara na tatakbo as president dahil gusto niyang tumakbo in the third term as mayor of Davao. Pero kinumbinsi talaga ni Amy. Wala doon si Lisa, di ba? Bongbong lang ang nandoon. Pero talaga ang sa tingin ko, ang nagpupursige talaga na kumbinsin si VP Sara na tatakbo as Vice President si Amy Marcos. So ganyan. So alam na rin natin kung bakit na pumayag si VP Sara na tatakbo as Vice President. With the promises nga may kaakibat na pangako na ito dapat ang gagawin, na itutuloy mga build project, yung mga malalaking proyekto na sinimulan kailangang tatapusin, mga ganyan, yung mga pangako na binitawan nila para mapapayag si VP Sara. During that time, talagang sa tingin natin sincere yung approach nila. At yan naman, nakikita naman ni VP Sara na mayroong sinseridad yung mga promises nila na nilahat nila during that time, during those meetings na ginawa sa Davao. So, yun na, pumayag na, unit team na. Nagkaroon lang ng problema dahil merong grupo
At ito ang grupo ni First Lady Lisa na iba ang motibo, iba ang plano nila para sa presidency na to kay BBM. Yan ang, kung titingnan mo lahat na pangyayari, ganyan ang nangyayari. So, ano nangyari? Hindi sinunod yung usapan. Iba ang balak ng grupo behind BBM. Kasi alam naman natin, sinasabi ni President Duterte na wala yang sariling decision, wala yang political will, weak yan si BBM dahil nga sa vision niya. At yan alam ni Amy Marcos, kaya ganyan siya ka-protective kay BBM. So, yung nasa paligid kay BBM, yun ang nagmaniobra sa kanya. Hindi natin ibig sabihin na wala siyang kasalanan. Dapat tumayo siya as president, pero hindi. Sinong tumayo? Yung asawa niya. At yun ang nasa isip ni Amy Marcos, na talagang para sa kanya ang nasa paligid ang talagang nagmanipula kay BBM na gumawa ng mga katarantaduhan na nangyari ngayon sa bansa natin. Yan ang dahilan na hindi talaga niya si BBM. Hindi kahit na yung vision niya, hindi niya ma-mention eh. Kasi ang feeling niya, ang tingin niya kay BBM, biktima ito. Ginamit yung kapatid niya. Yun ang nasa isip niya. Kaya ngayon, she will do everything para matanggal dyan sa sitwasyon na yan ang presidente niya, ang kapatid niya. Sinong nasa paligid, alam na natin. Nasa paligid niya, alam na natin kung sino. Yun ang nagmaniobra. At sa lahat na yan, wala talagang nagawa si BBM. GEA, sino nagdesisyon yan? Yung lahat na yung ayuda na yan, sinong nagmaniobra? Yung mga pangyayari sa custom, meron ba siyang, did he even lift a finger? Nagsasalita lang siya dyan, pero wala siyang ginawa. Yung sa drugs, meron ba siyang programa na matino dyan? Wala. Ang corruption, meron ba? Wala. Kaya yan, lahat na yan ay ang nagdesisyon yan, yung nasa paligid niya, yung circle na yan. Na ngayon, lumawak. Dati, dyan lang yung wife lang niya may control, pero ngayon halos lahat may power na. Lahat, yung mga cabinet secretaries niya, sa tingin nila presidente na rin sila sa isang department. Nakikita naman natin anong ginagawa ni Boying, ayun ginagawa ni Speaker Romualdez. Ngayon lumalabas na si Jesus Guerrero, ganyan na, may sariling na rin mundo. Yung ibang mga secretaries ganoon din, si John Vic, lahat, si Gibo, sila lahat talaga. So nakikita natin na dahil nga wala siyang political will, wala siyang parang pinabayaan niya yung responsibilidad niya to command, to direct mga programs na dapat i-implement para sa development, para sa improvement, para sa alleviation ng poverty, etc. Hindi nangyayari. Yun din ang pag-iisip ni Amy. At I'm sure yun ang paliwanag niya kay Inday. At yan nakikita ni Inday, ni Inday Sara, na totoo naman yung sinasabi ni Amy. So all of these things nabubuo. At yun ang pinipresenta kay Inday Sara, na dapat gagawa tayo ng hakbang. Gagawa. Doon sa ads pa lang nila, sabi nila ay ano naman yun, negative campaigning. O talagang negative eh. Dapat naman sabihin din ng pagkakamali ng administrasyon na to eh. Ang mga kabalastugan na ginawa. O bakit itatago pa natin yan? At yun ginawa ni Amy. So yun ang ginawa ni Amy. Thinking, targeting yung mga cabinet secretaries, yung nasa paligid. Especially the wife. Dahil aside from
meron silang hindi pagkaunawan sa mga programa na ini-implement sa ating pamahalaan. May personal na alitan sila as a family at hindi tayo makialam dyan. Kanila yan pamilya sila So, yun ang nangyayari. Bakit na-convince si BP Sara? Yun ang unang reason. Talagang may si Amy. Meron siyang hugot, ibig sabihin, diyan sa mga tao nakapaligid kay BBM, especially sa kanyang wife. So, ngayon, kaya nga recurring yung pagkakasamaan ng loob. Kaya ultimately, kumalas na siya sa alyansa na siya rin isa sa mga nagbuo. Ngayon, kumalas siya. Ngayon, nasa free market. Nasa free market siya. Independent siya at mahirap maging independent na may kalaban ka pa na isang malaking na pinanggalingan mo. Di ba? Mahirap 'yun. So ngayon, sa tingin ko lang, this is my opinion, nagpapahiwating si Amy na gusto niya magpa-endorso kay BP Sara. So pinag-isipan yan. At doon nga sa una kong vlog, sinabi ko, hindi yan merely, only decision ni BP Sara. Kay President Duterte decision yan. Silang dalawa ni Robin Padilla nasa Hague. Si Robin Padilla nagpunta doon. I don't think na moral support lang ang gustong ibibigay ni Robin Padilla. But kung anong opinion, anong directive ng kanilang chairman na si President Duterte, at ito ngayong lumabas. I-analyze natin. Sabi ko pa nga, nasa free market free agent kung sa basketball pa, free agent si Amy. Si Amy, may baluarte rin yan. May following yan. Meron kung politiko ka, isipin mo yan. Isipin mo yan. Tayo kasi yung iba na hindi talaga sanay sa politika, nasa shock. Kasi tayo kung mag-commit, yan na talaga Hindi natin iniiba yung natin, decision. But sa politika, hindi ganyan. Ito lang remember. Hindi lang ito nangyari ngayon. Nangyari ito nung 2022. Nangyari na rin before. Kaya nga nauso yung word na balimbing. Diba? Sa politika, common lang yan. Common yan, depensa yan. Depensa nila yan sa sarili nilang interest. So, ano nangyari nung 2022? Si Martin Romualdez nangangako dyan sa mga congressman na ito yung pundong ilalabas ko, ito yung mga infra na ibibigay ko, by the billions yan. Ano nangyari sa PDP Laban? 6 na lang yata ang naiwan. Isa doon si President Duterte. Iilan na lang sila, sa dami nila, majority sila party. Nung kapanahonan ni President. Tingnan mo ngayon, nandoon lahat. Kasi nga, sa pera, sa pundo, yun ang dahilan. Kaya yan ang politika. Kayo, kung hindi kayo nabuhay sa politika, mahihirapan talaga kayo mag-imbibe ng mga principle na baluktot. Talaga yung mga principle na against yan sa totoong dapat naman na committed ka dun sa mga sinasabi mo. Yan hindi nangyayari sa politika. It always, yung gain mo na makukuha sa bawat action na gagawin mo para i-preserve ang position mo, i-preserve ang interest mo. Always ganyan ang politika. Pero ang kagandahan lang ng mga Duterte, talagang sumunod sila sa tama. Sumusunod sila sa tama. Talagang nasa right path sila. Hindi sila kumanan o kumaliwa. Sa ito yung fact ko. Anti-corruption, anti-drugs. Yun ang kagandahan ni President Duterte. So, yung decision ni Presidente kung Sara and of course si Robin Padilla, anong gagawin natin dito? Hindi ba ito advantage sa atin kung kukunin natin? Hindi ko naman siguro sinabi ni President Duterte, kasi yun din ang sabi ni BP Sara, nasa inyo na yan kung sinong ibuto nyo, dahil buo na yung 10
10 na senador, senatorial bits ni President Duterte. Buo na yun, Duterte. Buo na yun. Itong pinag-usapan natin yung dagdag na 2 slot na nandyan naman. Ba't hindi natin kukunin yan? It's for the taking. Kukunin na natin yan at malaking advantage yan para sa partido. Sa totoo naman, if you are a politician, kukunin mo yan. That's a big addition sa puwersa mo. Si Amy Marcos, isip, napakalaking plus niyan. Ito naman, kung ikumpara natin sa mga startup pa lang natin na mga politiko na nasa PDP Laban's line, talagang may advantage si Amy. Pwede siyang tumayo na sarili niya. Ang advantage din naman sa PDP Laban, buo sila buo. Ang 10 na yan buo. Kasi in-offer mo as one, as a block. Kaya yun ang advantage. With the way the campaign goes, the campaign is targeted to this direction na black voting talaga. Maganda ang nangyari, maganda ang resulta. Ang response ng tao, mga OFWs, maganda. Talagang naniwala sila dyan sa black voting. Ngayon, itong pagkuha kay Amy Marcos, additional lang yan. It will not threaten dito sa solid na Duterte na nabuo na. Yung iba kasi natitreaten sila na baka maapektuhan. Hindi, it will add nga Bakit maapektuhan? Ibig sabihin yung buto ng 10 mapupunta kay Amy. Hindi magyari yun. Kasi 12 naman talaga ang ibubuto. Kulang nga ng 2 12 ang ibubuto. Ngayon, kung sasama si Amy diyan, sasama na rin siya sa black voting. Di ba? May sama na rin siya sa black voting. Kung sabihin ninyo masama ang loob namin diyan, di huwag nyo iboto. Si BP Sara nagsasabi naman kung hindi nyo porsyonada yan, huwag nyo iboto. Basta yung 10 na nandyan na nabuo na, yun ang sigurado natin iboto. Kung gusto nyo itong 2, si Camille at saka si Albi, iboto ninyo. Anong advantage din? Una, anong disadvantage kung hindi mo iboto? Meron bang disadvantage? Merong disadvantage. Hindi sila makasama sa bilang dito sa mga senatorial slots ng PDP Laban or ni VP Sara. So, ang advantage, madagdagan ang senatorial number kasi malaking possibility na mananalo yung 2. Kasi they started na talagang solid yung pag-start nila. So, lumabas sila sa survey. Though si Amy nalaglag siya dahil nga sa pag-alis niya dito sa alyansa. Siyempre yung mga supporters niya nag-stick sa alyansa. Yung iba sumama kay Amy. Kay Amy bumaba ang rating niya. Kay Camille naman, I think dahil bago pa lang siya then hindi ganong at sumama siya dito sa alyansa. Ngayon na lumipat na siya dito sa PDP Laban, I'm sure pipick upin yan ng mga DDS, ibubuto. So ultimately papasok yan sa Magic 12. With regards naman ni Amy, kasi maraming DDS na hindi talaga bubuto kay Amy. So walang problema diyan. Kahit nga ako, ayaw ko bumuto ni Amy kasi tradition na nga namin na hindi talaga bubuto ng mga Marcoses. So ang sa akin lang, the political side of the story, kung ano bang mahihita ni VP Sara kung kukunin niya si Amy. So yan ang una. Additional yan, diretsuhin na natin, additional votes yan sa mga additional din nakakampi. Ngayon, remember na mayroong impeachment. Ito yung isa sa mga laging sinasabi at totoo naman din ito.
Pero kailangan ba si Imee para sa yung boto ni Imee? Kailangan ba sa impeachment? Of course, kailangan. Kaya Camille Villar, kailangan ba? O kailangan, siyempre. Kasi, ganito. Sabi ng iba, hindi, 10 yan, siguradong kung manalo, hindi natin alam, di ba? Bilog ang bula sa basketball pa. Pero, sa tingin ko, kung hindi man manalo lahat, majority, yan. I'm sure majority ng PDP laban, tsaka yung ibang, yung Duterte 10 na mananalo, majority dyan. I think I'm forecasting mga 6 to 8. 10 sila, no? 6 to 8 dyan. From that number, 6 to 8. Kasi sigurado na si Bongo, number 1 nga. Another WR Sorby, number 1 si Bongo. Number 3 si Bato, pasok na yan. Then yan si Marcolita, sigurado yan, kasi may English siya at KOGC. Si Kibuloy silently hindi nag-a-appear yan sa mga service, pero yan malakas yan. Then si Jimmy Bundo, si Philip Salvador, so 6 yan. Si Vic Rodriguez, malakas yan, si Vic Rodriguez, solid ang supporter dyan. Dito lang ang medyo sa tingin ko nagpipick up din sila. Sa tingin ko ito si next to that is number 8 si Attorney Lambino. Ang medyo talaga sa tingin ko na medyo hindi talaga gaanong na post ng husto si JB Hinlo na napakagaling naman, at saka si Mata, si Dr. Mata. Si JB Hinlo dapat talaga ipasok niyan. Napaka taba ng pag-iisip niyan, maraming ideas yan. Yan ang ano niyan noon pa, nasa ano pa siya, saan ko ba siya na-meet? Parang sa PNB na-meet ko siya during a meeting. Magaling siya tawag niyan, mag-present na yung mga konsepto, mga ganyan, magaling siya dyan. So itong lahat, kung titingnan natin, ilagay lang natin 7 o 6 ang papasok. So ilan ba ang kailangan sa impeachment? 8 ang kailangan. Kung 7 ang papasok, 7 ang papasok, 7 ang mananalo, o ilagay natin 6 plus Robin Padilla, 7. Kung manalo si exclude na natin si Imee, mananalo si Camille Villar, di 8 na. Yung mga incumbent hindi pa natin sinasama, di ba? Si Imee, hindi natin sinama si Imee. So hindi talaga ultimately kailangan si Imee para sa purpose na yan, sa impeachment na yan. Sa totoo lang. But kung anything happens, kung meron mang ilan lang nasasama at mananalo si Imee, nakakatulong din. Di ba? Bakit kung ako naman si VP Sara, hindi ko kukunin yan? May other option ako. Halimbawa, 5 lang ang manalo. Kung manalo si Imee at saka si Camille, di 7 pa rin. Di ba? Politiko ka Kaya nga, yung iba talaga, kung hindi mo kasi tuklasin, ano ba talaga? Ano ba ang dapat ma-diskarte na gagawin? I-diskarte ni VP Sara yan At paninigurado yan. Ngayon, tungkol dyan sa impeachment, may pag-asa ba yung impeachment? Sa tingin ko, malabo yan. Malabo yan na matuloy sa 20th Congress. Kung matuloy man yan, wala rin tagilid yan. Dahil itong eleksyon na to, marami talaga mananalong PDP laban. So ultimately, mawawala yan. Yan ang takot ni PBBM tsaka yung mga minions niya.
na matalo sila ng malaki dito sa eleksyon na to. Including yung mga local candidates nila. Maraming mag-i-emerge dyan, even the party list na mga pro-Duterte. At magsisimula naman yung balimbingan. Kaya, diyan sa impeachment, once maraming manalo, makikita nila maraming manalo diyan sa mga senatorial bid ni VP Sara. Yung mga incumbent na yan, sino ba yan? Si Cayetano. For sure si Cayetano, bubuto naman yan or VP Sara sa impeachment. Si Pia Cayetano. Kasi naging vice president ni President Duterte, at makikita mo naman sa mga pananalita niya during the Senate hearing, talagang tumakampi siya kay President Duterte kahit nagpapagitna siya. But the way things are going right now, na papaling na dito kay President Duterte, kay VP Sara, siguradong openly magde-declare yan ng support kay VP Sara. O yan. Yung mga Bilyano iba, si Joel, kalaban nila sa LDCO yan, ni Romualdez, hindi yan kakampi doon sa kabila. Dito talaga yan kay President Duterte. Then si Zubiri, may pag-asa yan. Dahil even yung mga rally sa ERMM, napapasalamat sila kay Zubiri. Dahil nga dyan sa batas na yan, yung sa BARM. Sa BARM, ang pag-create ng BARM during the presidency sa Senate ni Zubiri nangyari yan kay President Duterte. So, malaking pag-asa yan kakampi kay Inday. Then, si Legarda, sabagay si Legarda fluid. Hindi natin malaman kung saan ang punta niyan. Then, of course, si Jinggoy. Hindi yan naalis kay ang dami ng hearing dyan na si Jinggoy talagang nagpapakita ang full support niya kay VP Sara. Magano sila kumari-kumpare yan. Dahil yung anak ni Sara, hindi si President Hirap pala yung anak ni VP Sara siyang ninong, yung si President Hirap. So, may relasyon pa rin sila. Si JB, kasama rin yan. Kaya kung titingnan mo yung impeachment, talagang malabong mapustro yan. Malabong mapustro yan. Kaya nga, gusto ni BBM na 12-0 para assured na. Kasi doon sa incumbent pa lang, meron na paano ngayon? Papasok lahat kandidato ni President Duterte. Kung titingnan mo naman yung OFW, kahit nasabihin na dinadaya, pero ultimately mag-die down yung sinasabing pangdadaya dahil nga sa reklamo ng mga OFW. Maganda yung ginawa nila. Nakikita mo na talaga yan ang trend na black voting. Duterte 10 talaga ang mangyayari. At yan ang sukatan ng mga politician kung paano sila manalo dito sa local, domestic Philippines na mga votation, pagbubuto dito ng mga tao. Kung mag-gauge mo dyan, kung lalamang ka dyan, politiko ka, sigurado ka mananalo dito. Reflection yan, yung overseas votes ng mga OFW, kung ano bang sitwasyon, anong maging senaryo ng pagbubuto ng mga tao dito sa loob ng Pilipinas. Regardless kung dayain nila yan, hindi naman sila makadaya ng ilang millions. Up to 6 to 7 million na madadaya nila. Kung mag-black voting yan, hindi nila maabutan yan. Nangyari na yan kay President Duterte. Supposed to be 22, 23, 24 million ang boto niya. Kinapo nila yan, umabot na lang ng 16 million. Hindi pa rin umabot si Marujas, 14 million ang nakuha niyang boto. Kahit na mayroong dagdag bawas na nangyari. So kung bubuto talaga ng marami, more than 50% dyan sa 65 million ng voters, registered voters ng Pilipinas, panalo pa rin ang Team Duterte, ang Duterte 10. So, dito sa impeachment, palagay ang loob ko dyan. Pero, kailangan ipupus pa rin natin para sigurado.
itong pag-endorse kay Aimee at saka kay Camille Villar, paninigurado yan. Paninigurado yan. Nakaka-reserva yan. Kung ano mangyari dito sa Duterte, at least merong nakareserba. Kung ano mang problema nila kay Aimee between VP Sara, kasi si Aimee simula noon nagkagulo talaga sa katotohanan. Unang maisog nandoon ay insulto pa nga ni Bastian. Hindi yan nagre-react ng violent. Hindi yan talagang galit na criticize niya ang si President. Hindi nangyari. Narinig mo ba? Narinig niyo ba? Hindi yan ginawa ni Aimee. So clearly may respeto siya sa mga Dutertes. No? So ngayon, yung other intention ni Inday Sara, aside from the election, aside from itong election na 2025 and the impeachment, ang pangatlo niyang intention, dati parang ayaw niyang tumakbo na presidente sa 2028, pero ngayon iba na ang isip niya dahil sa nangyari ng father niya. So yung yung sitwasyon na yan, naniniwala ako na iyan ang isa sa mga consideration bakit talaga siya ngayon nagpipilit na mananalo ang mga senators na labanan itong impeachment, and then tatakbo siya na presidente by 2028 dahil nakakulong ang tatay niya, ang pinakamamahal nating presidente. Kung whatever will happen, hindi yan ma-convict yan, hindi yan ma-release. Kung tuyuin ng husto itong ICC na labagin nilang sarili nilang charter, at least may other option si VP Sara, and that is to become the president of this country. Kasi pwede siya magdemanda sa European Human Rights Court of Human Rights. Pwede siya magdemanda. I-demand niya mismo sa Netherlands na pakawalan yan si President Duterte dahil sa mga injustices na ginawa ng gobyerno. Ngayon, na by 2028, hindi na magiging matapos na yung administrasyon na to. Kasi pwede magdemanda ang gobyerno i-demand na ganyan. Kaya nang naisip ni VP Sara na in the future kung ano mangyari, lahat na mga effort natin na ginagawa ngayon para pauwi na si President Duterte hindi maganap, mayroon pa isang option, and that is a case to be filed in the European Court of Human Rights para mapawi si President Duterte. That's between the Philippines and Netherlands. Pero I doubt kung aabot pa sa ganyan. The way things are going sa hearing, sa kaso ni President Duterte, ang dami na talagang nag-react na mga international experts doon sa mga lack of due process. Ang dami ko nang nabasa kung sino-sino, iba-ibang citizen, mga Europeans mismo, mga Amerikano, lahat-lahat na, mga Asians na mga international law expert, nag-comment sila na it was purely an abduction ng kidnapping ang nangyayari. So I think the worldwide reaction, sentiments na pinapakita ng tao ng mundo with regards to the situation of President Duterte, napakaganda. Marami pang dapat natin i-discuss dyan, but masyado na mahaba, maybe in some other vlogs. But ito na nga, bakit in-appoint, bakit in-endorse. So I don't know kung klaro sa inyo yung sinasabi ko, or lalong naguluhan ang isip nyo, but yan ang sa tingin ko ang primary consideration why VP Inday Sara endorsed Aimee Marcos and Camille Villar. Ito lahat para sa kabutihan not only sa partido but the program na dapat
gagampanan ni President Sara once na maging presidente na siya. Kasi nandito na yung mga senador na yan. At I don't think, kung mananalo man si Amy, gagawin niya ang ginagawa ng kapatid niya na si PBBM. I think pinaka-last na lang dyan na makikita natin sa national politics ay si Amy Marcos. That will be the last Marcos na sa bagay, tama rin yung ginawa ni Amy. Kasi alam niya na hindi na talaga ibubuto yung mga Marcoses. At least naman ito, pinaka-last descendant ng mga Marcos na tatayo sa national position. Pero hindi na, imposible yan mananalo as Vice President, hindi na. Ito lang. Kaya kampante si VP Sara. Wala na yan. Tsaka hindi na yan magkasundo sila kasi ang hidwaan nila with DR Anitas ay matindi talaga. Hindi na irreconcilable, hindi na reconcile. I don't know kung dalhin nila yan hanggang kamatayan. At medyo may edad na rin tayo. Silang lahat may edad na rin. So, there's no time for siguro sa mga ganyan. Not until kung nasa deathbed ka na siguro magkapatawaran. Pero the way things are going, malabo na yan magkasettle. So, yun ang impression. Yun ang nakita ko na mangyayari. So itong move ni doon sa mga supporters, tulad ko, supporters ni VP Sara, lahat ng mga ginawa ni VP Sara, nakaplano yan. Naka-direct yan in one direction na makakatulong sa isang action na dapat gagawin. So, hindi yan sabog. Sabi kasi, sabog naman tong decision na to. Hindi. So, dapat tayong mga supporters, iintindihin natin. At itong pagbigay ko ng opinion, makakatulong sa inyo kung may doubts kayo. Ako alam ko dahil noon pa, minamasdan ko na yung mga kilos na lalo na sa kabila, tinitingnan ko kung ano bang kinikilos, tsaka yung history, yung nakaraan. Kaya tinutuklas natin kung ano bang ginawa ni Amy noon. Katulad ba siya, ganyan ba siya ka-vile o kasama ng mga sinabi kay President Duterte. Sinabi ko na sa inyo yan kanina, compared with ngayon na lang, itong si BBM, ngayon lang nagsasalita ng against yung mga talagang masasamang salita laban kay VP Sara. Noong unang years sa kanyang administration, hindi siya nagsasalita ng ganyan. Di ba? So, may katotohanan din na yung mga paligid, yun na naglalason dyan. At hindi yan ibig sabihin na ma-exonerate si natin na mapawalang sala si BBM dahil siya ang presidente. Di ba? Responsibility mo ang paghawak ng gobyerno completely. Hindi nga dahil walang political will. So, medyo mahaba na itong pinag-usapan natin, mga kwentuhan natin dito. I hope nakakatulong ako sa inyo to give information and opinion na para to clear out some doubts na nasa isipan natin. I hope na nakadagdag sa inyong pag-intindi sa present situation with regards to endorsement of VP Sara yan kay Senator Amy and of course Camille Villar. So itong move talaga ni VP Sara para talaga gibain ang yung ginagawa ngayon na mga hindi maganda ng administrasyon ito. Klarong-klaro naman. It was directed to that for that purpose. So dito na lang tayo. Thank you very much. Maraming salamat doon sa mga nakikinig sa broadcast na to. At nagpapasalamat ako sa mga OFW, mga
naiilang OFW na who visited this channel. I hope you will continue supporting Justin Talk New Space. Maraming salamat sa inyo at good morning.